Ayan, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Siyempre, ito yung pag-usapan naman natin yung Miss Universe dahil nagkakaroon ng issue. Ito si Michelle D, no? Ang ganda, grabe. Palakpakan natin. Pasok! Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Ito talaga yung Pilipina, no? Nangingibabaw talaga si Michelle D, yung datingan niya. Ibang-iba yung damit niya, no? Sa lahat. Ngayon na pinag-uusapan sa Facebook ang di umano, o ulitin ko lang, di umano ay re-announcement ng top 5 sa Miss Universe 2023. Pinababalik daw po ang mga top 5 at muling magkakaroon ng re-announcement. May katotohanan ba ito? Bago natin ilabas ang balitang yan, nagsuri na ako sa lahat ng social media platform ng Miss Universe kung baga, minake sure natin kung totoo. Unang-una, saan ba galing ang balitang yan? Isa yan sa lilinawin natin mamaya kung yan ba ay may katotohanan. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang makabagbag damdamin po na mensahe ng pinsan po nitong si Michelle D. Ayon po dito, win-win sa pinsang si Michelle D, ikaw pa din Miss Universe namin. Naglabas ng message of success sa kanyang pinsang si Michelle D matapos mabigong manalo bilang Miss Universe 2023. Sa kanyang Instagram post, binate muna ng Reina Hispano-Americana 2017 si Michelle sa kanyang incredible achievement sa pagrepresent sa Pilipinas sa Miss Universe pageant. Tsaka ang ganda ng gown niya, kita nyo, yung pagkakagawa. Inspired to dun sa dun sa lola na nagtatato, di ba? Dun nga inspired yan, parang ganon. Tama ba ako? Pero ang ganda, no? Iba talaga magdala ang Pilipina pagdating sa Miss Universe. Kung tutuusin, laging pasok, di ba? Sa top 10 ang Philippines, no? Sa Miss Universe. You have made us all tremendously proud with your poise, grace, and confidence on that stage. Your preparation and hard work showed in your every move, and you truly shine like the queen you are. Ani win-win. You have become a source of inspiration for everyone around you, especially for our family watching you during the pageant. We marveled at your beauty and the elegance of your every gesture. We know that you have worked tirelessly to get to where you are. And we are grateful for the honor you have brought not only to our family but to our beloved homeland, Pilipinas. Congrats Queen, mahal na mahal ka namin. Ikaw pa din ang Miss Universe namin. Patuloy pa niya. Nakapasok sa top 10 si Michelle, ngunit naligwak sa top 5. At eto yung nakita ko. No? Ubo muna ako. Sa top 10 nakapasok nga si Miss Philippines. Pero sa top 5 is naligwak. Pero may nakita ako na isang sa Facebook. Kasama yung Philippines sa top 5. Tapos parang binura ata. Totoo ba yun? Pero sa tingin ko, sa akin lang, tingnan nyo naman yung dating ng Miss Philippines is nangingibabaw sa kanilang lahat, Ayan, ayan yung magkakayakap na yan, di ba? Kitang-kita mo na siya mismo ang nangingibabaw. No? Para sa akin, ang ganda ng niya, pag yung morena niya, di ba? Ang ganda, pinay na pinay ang dating. Na Miss Universe, Shanice Palacio ng Nicaragua. So, nakuking showman po ang labanan sa Miss Universe tulad ng sinasabi po nila, no, Miss Universe 2023. Wala na tayong magagawa dyan, pero hindi na po maalis syempre sa isipan ng marami na nadaya tayo, narab tayo, at nawalan tayo ng tiwala. Ang tiwala kasi, pag nawala po yan, hindi na yan kailanman maibabalik. May babalik man, pero may doubt
yan. Hindi na nila, yan po ang isang napaka-importante dito sa mundong ibabaw. Hindi na nila pa kung sakaling nagkamali man, no? Kung si Michelle Diman ay nakapasok sa top 5, nung nakita nga doon sa Facebook, nakita ko yun. Kung talagang totoo yun, is paninindigan nila na hindi na siguro talaga nakapasok yan. Kasi kung sakasakaling sabihin nila, ay, nagkamali tayo dito, parang ganito, ganyan. Eh, parang mawawala na ng tiwala yung ano, di ba? Sa susunod naman, nag-aara, baka ganyan na naman ang mangyari. Pero hindi naman siguro ilalabas yun. Yung nakita kong yun, napasok siya sa top 5 kung hindi totoo. Kung gawa-gawa lang yun. Pero sa tingin ko, kung sa akin, is makakapasok to sa top 5 eh. Pang top 5 ang datingan eh. Kaya tiwala ang ating pakaingatan. Samantalang para naman po sa sentro ng update natin tungkol sa trending ngayon sa Facebook na re-announcement daw umano ng top 5, pababalikin daw ang mga top 5 at magkakaroon ng re-announcement. Ayan daw umano yan sa Miss Universe na page. Ito po yung kumakalat na post. Ito pala. Sabi po dito, the Miss Universe organization together with Miss Universe El Salvador Committee had an important meeting after the coronation. As per agreement, top 10 shall come back at the Miss Universe coronation venue tomorrow for the announcement of top 5. Hashtag di pa tapos. So, meron na din po nito sa YouTube, sa Facebook, at sa kung saan-saang social media platform. Hindi natin alam kung saan nagmula ang balitang yan dahil nang-check ko po ang Miss Universe official page at Miss Universe Facebook nila, no? Ito lang po yung nakita natin. So, ipapakita ko po sa inyo. So, ito lang po yung nakita natin na mga naka-IG story po sa Miss Universe na official page ng dyan po sa Instagram na may 6 million na followers. So, ayan po si Miss Nicaragua po ito. Video po niya ito and meron silang photoshoot and kung ano-ano pa. So, hinanap ko, wala po dyan yung post na may re-announcement po. Wala po dyan. At maging sa Facebook din po, wala din po doon na nakapost. So, saan po nanggaling ang balitang ito, no? So, meaning, isang malaking fake news po ang kumakalat sa mga social media platform. Kaya nga, ang lagi ko pong paalala, magsuri muna tayo sa mga pinagmumula ng info bago tayo maglabas ng mga balitang katulad nito. Masyado na tayong pinasasakay po ng mga gumagawa ng banner para tayo ay maniwala at magkaroon po ng pag-asa. Malinaw na pinaglalaroan lang po tayo nila. No? Ang sakit talaga niya kapag nagpapaasa. Paasa lang pala yun. Pero sa tingin ko sa akin nga, sinabi ko kanina, is hindi na para gawin siguro yun ng mga nag-organisa niyang Miss Universe. Kung sakaling nakapasok man sa top 5 o ganito, no, nagkalutuan man, is hindi na para sabihin nila yun na, nakapasok yan. Kasi nga, malaking bato sa kanila yan. No? Masisira sila dyan. Kaya paninindigan na nila yan na si Michelle D nasa top 10 lang. Yung ating damdamin. So, galiin muna, mag-fact check. Isa pa, si Michelle D po ay nagpunta na po ng Mexico. Umalis na po sila kanina pa. Ito po yung picture na patunay na sa tinutuluyan po nila Michelle D na hotel ay umalis na po sila kasama po yung kapatid niya at iba pang mga kasamahan. And ito pa, may nakita po tayong post sa Facebook. Sabi niya po, mula ito kay Mark Ryan Garcia. Sabi niya, aminin kung di ako makamove on sa 72nd Miss Universe sa El Salvador pero hindi ako kasing tanga ng mga naniniwala sa fake news about re-announcement at top 5 at sa Pilipino na naman galing. Kaya napagdidiskitahan tayo ng ibang bansa unfriend kayo sa akin, walang panghihinayang kahit maging piso sale kayo sa Shopee. And mabasa po sa comment section niya na sabi niya, yes, deserve naman ni Nicaragua, napaka-clear din ng advocate at intention yung sagutan din niya, equal opportunity for women. Ako naman, kung si MMD at siya ang natira, kahit kanino mapunta ang crown, masayang-masaya ako. Ang akin lang, nasa spot sana si MMD. Then, sabi niya po dito, lalaktawan natin yung ilang mga sabi dito ng isang nag-comment, sayang lang din talaga pero yung re-announcement napakalabo nun mangyari. Tapos tumawa po siya. And then nag-reply po itong si Mark Ryan Garcia na sa tagal kong naging bakla at panonood ng mga pageant, hindi yan mangyayari para sa akin lang. Unbothered na yung mga yan para gumawa pa ng ganyang eksena dahil tapos ng event at coronation. Maaring maglabas ng official statement para mag-apologize technical error or so that like, pero re-announcement, re-announcement basta wala. Para sa akin,
Yung parang ulitin na naman yung Miss Universe. Yan. So, agree po ako sa sinabi niya po, no, na never po mag-re-announcement ang Miss Universe ng tungkol po dito. Kasi, meron silang chance kahapon na gawin po yun kung nagkamali talaga, no? Pero, hindi po nila yon ginawa. Eto pa kaya at nakaalis na po si Michelle D dyan sa El Salvador and pumunta na po sa Mexico, and then pababalikin po nila para sa re-announcement ng top 5. So ako po nang nabalitaan ko po ito, parang paano? Parang ganon. Tas nag-search po ako kung totoo ba, kung may katotohanan ba itong mga kumakalat na balita, and then napag-alaman nga natin na isang malaking fake news daw ito. And then ayan na mga katunay ha, fake news ang re-announcement na yan. Po ako sa Miss Universe na official page na may 6 million po na followers, wala din po sila doon na naka-IG story, and ganoon din po sa Facebook. So saan galing ito mga kumakalat po na parang banner na naglalaman po ng mga info na magkakaroon daw ng re-announcement. So, pakilagay naman po no sa comment section kung saan nagmumula itong mga fake news na to, and then nang ma-check po natin. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Thurs TV. Ayan mga katunay hindi daw totoo yung re-announcement nila at hindi talaga mangyayari yan. Na parang inulit na lang nila yung Miss Universe, at saka hindi sila papasok sa ganyan yung Miss Universe kung nagkamali man sila ng technical na mali. Tapos ngayon nila gagawin na, ganito, nagkabulyasuan. Para ulitin natin. Hindi na yan. Paninindigan na nila yan. Pero para sa akin, top 10 is mahalaga pa rin yan. Sa dinami-dami ng sumasali sa Miss Universe, diba? Sa dinami ng mga contestant na kasali dyan, nakapasok ang Philippines sa top 10. Hindi talaga nawawala ang Pilipinas pagdating dyan. Diba? Pero saludo pa rin kay Michelle D. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.